Ang matchup na hindi inaasahan ay magsisimula na, ang The Great Thomas Andre versus King of Beast Rakan. Lahat ng residente sa Seoul ay nagsimula ng mag-evacuate. Nagkaroon ng matinding traffic at siksikan sa kalsada. Tinanong ni Jin-a ang kanyang ina kung hindi pa ba sila magsisimulang mag-impake para umalis na sa bahay. Wala naman silang ibang mapupuntahan kung ang buong lugar ay magiging war zone. At kung mamamatay lang rin naman sila, mas mabuting dito na sa bahay. Dagdag pa nito na wala namang advice na mag-evacuate sa kanilang district. Nainis si Jin-a sa sinabi ng kanyang ina dahil ayaw pa niyang mamatay at nagsisimula pa ang kanyang buhay. Gusto pa niyang mag-college at mag-enjoy, umiinom ng alak habang nagre-relax. Sagot ng kanyang ina, may punto ka naman, ngunit alam niyang poprotektahan sila ni Jinwoo, kagaya kung paano tayo pinoprotektahan ng iyong ama. Nasa itaas ng gusali si Jinwoo at hanggang ngayon hindi pa rin niya nararamdaman ang presence ng kalaban at nagtataka siya kung saan nga ba talaga ito nagtatago. Alam niyang siya lang ang makakapigil ng mga monster in case magkakaroon ng dungeon break. Ngunit napakahirap sa kanyang part na pipigilan ito na walang mamamatay. Naisip ni Jinwoo kung ito na ang katapusan ng mundo, sino ang taong paglalaanan niya ng oras. Nakita ni Jinwoo ang mga contact number ng kanyang pamilya at iba pa, ngunit may isang contact number na nag-catch up ng kanyang mga mata. Ang contact number ni friend na nagsimula sa capital letter C. Lumipat ang eksena sa dojo school ni Mr. Song at makikitang pawis na nagsasanay si Cha Hae-in. Napansin ni Mr. Song ang pagdadalawang isip ni Cha Hae-in sa paggamit ng espada at nag-aalala siya dahil parang may takot sa puso itong si Cha Hae-in. Napansin ni Cha Hae-in na nag-ring ang kanyang cellphone at parang kinilig ito na nagpaalam sa kanyang coach na sagutin niya muna ang tumawag sa kanya. Nakausap ni Cha Hae-in ang tumawag sa kanya at bigla siyang nagpaalam kay Mr. Song na kailangan niyang umalis dahil mayroon pa siyang hahabulin na oras habang namumula ang pisngi nito. At kaagad namang pumayag si Mr. Song dahil baka ito ang dahilan ng hesitation ng kanyang estudyante. Lumipat ang eksena sa napakagandang amusement park at nagulat ang mga tao sa kanilang nakita dahil nakita nila si Song Jinwoo kasama si Cha Hae-in. Ang lahat ng tao na nasa park ay pinag-uusapan at pinagtitinginan ang dalawa as a couple na nagdi-date. Sinabi ni Jinwoo akala niya walang gaanong tao dito since mayroong lumitaw na napakalaking gate, ngunit hindi niya in-expect na napakaingay pala ng lugar na ito. Habang si Cha Hae-in ay hindi mapigilang ma-awkward sa reaksyon ng mga tao sa kanila at nagtanong ito kung gusto nga ba talaga ni Jinwoo ang lugar na ito para pasyalan nila. Sagot ni Jinwoo, hindi naman gaano pero palagi akong pumupunta dito. Sagot ni Cha Hae-in, subalit bakit kasama ako? Sagot naman ni Jinwoo, dahil si Cha Hae-in lang daw ang nag-iisa niyang kaibigan. Nagulat ang babae at wika ni Jinwoo kung naaalala pa ba ni Cha Hae-in nang sinabi niya sa werdong statwa na friend daw sila. Kaya natawa na lamang si Jinwoo at hindi makapaniwala ang babae na narinig iyon ng ating bida. Ginamit ni Jinwoo ang mga shadow soldier as a bodyguard upang i-block ang mga tao na gustong lumapit sa kanila para makunan sila ng photo. Habang napaisip si Cha Hae-in na magdadalawang taon na mula nung naging hunter siya at hindi na niya naaalala kung kailan siya nakaranas ng ganitong saya. Kakaiba daw ang kanyang nararamdaman kapag nasa tabi niya si Jinwoo dahil mayroon itong special na amoy. Tinanong ni Jinwoo kung gusto nito na mag-ride at kaagad naman pumayag si Cha Hae-in. Masaya si Cha Hae-in na nag-ride kay Jinwoo. Sumakay ng ride kasama si Jinwoo. Kaya naisip ng ating bida na parang hindi lang siya ang may gusto nito. Sumakay sila ng roller coaster at makikita mo naman sa reaksyon ng dalawang S-rank hunter kahit katiting hindi nakakaramdam ng pangamba sa bilis ng roller coaster. Pumasok ang dalawa sa horror boat, ngunit dumaan lamang ang mga ito na parang hindi napansin na mayroong nagmumulto-multuhan. Kumain muna ang dalawa at tinanong ni Jinwoo kung nag-e-enjoy ba si Cha Hae-in. Wika nito na nag-i-enjoy naman siya. Ngunit tanong ng ating bida bakit daw hindi ito sumisigaw at tahimik lang at na-realize ni Jinwoo na napakahina lang ng ride para sa isang mga S-rank hunter na kagaya nila. Kaya inimungkahi ni Jinwoo kay Cha Hae-in paano kung magra-ride silang dalawa na may kasamang trail. Lumipat ang eksena sa himpapawid at makikitang sumakay ang dalawa kay Kaizel upang mag-ride sa napakataas na altitude. Tinanong ni Jinwoo kung ano sa tingin ni Cha Hae-in ang ride na ito. Nagulat si Cha Hae-in sa kanyang naramdamang saya kasama si Jinwoo at nakita niya ang napakagandang tanawin ng kalangitan. Tinanong niya si Jinwoo kung bakit sila pumunta sa amusement park kung pwede naman nilang may experience ang ganitong saya. Sagot ni Jinwoo dahil malapit lang sa park na iyon ng gate na pinasukan ng kanyang ama bago ito naging missing. Kaya palagi niya itong binibisita.
Wika ni Jinwoo na mayroon pa siyang gustong ipapakita kay Cha Hae-in. Pagkatapos pumunta ang dalawa sa isang napakagandang lugar kung saan makikita ang napakadaming stars. Lumipat ang eksena sa gusali ng Hunter Association. Naganda ang lahat ng mga hunter para sa paparating na dungeon break dahil ilang araw na lang magbubukas na ang gate. Ipinakita ang isang hunter na naglalakad sa streets since siya ay isang birang hunter, dapat hindi siya magpakampante at handa siya sa anumang oras. Bigla siyang nabangga na ikinainis niya at napasabing what the hell. Ngunit nakita niya isang napakalaking nilalang pala ang bumangga sa kanya. Napansin ng mga hunter na mukhang may dalawang nagkainitan at ngayon lang nila nakita ang napakalaking tao na mas malaki pa kaysa kay Ma Dong-wook. Kaya napagtanto nilang isa itong hunter since wala nang naiwang tao sa lugar ng Seoul kundi mga hunter na lamang. Ngunit nagulat sila dahil parang wala daw sa katinuan ang isang lalaki at mukhang kailangan na nilang magtawag ng ambulance. Nagalit ang lalaki dahil gusto niya itong humingi ng tawad at naisip niyang isa na siyang birang hunter ngayon. Hindi na katulad noon nung nagtatrabaho pa siya na parang hahalikan niya ang paa ng kanyang boss. Ngunit sa hindi inaasahang biglang lumaki ang bibig nito at direktang kinain ng kanyang ulo. Kaya nagulat ang lahat ng mga hunter sa kanilang nasaksihan dahil mayroong isang nilalang na kumain ng tao. Napangiti ang Monarch of Fang at kaagad ditong nagwala, just releasing a insane magical energy. Tumalsik ang lahat ng mga hunter sa paligid at kahit ang mga kotse bumaliktad sa lakas ng kanyang kapangyarihan as a king of beast. Habang ang isang hunter na tumalsik at dumikit sa wall ay hindi makapaniwala dahil lumipad ang napakalaking kotse papunta sa kanya. Sinabi ng King of Beasts sa lahat ng mga hunter na ngayon na ang oras para ubusin ng lahat ng taong mababang uri. Pupunit-punitin daw niya ito gamit ang kanyang kuko at pangil dahil siya ang King of Beasts at wika pa niya, subukan niyo akong pigilan kung kaya niyo. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa magandang lugar na pinuntahan ni Jinwoo at Cha Hae-in at makikitang uminom ng tubig sa lawa ang babae. Naisip ni Jinwoo ang hotel na malapit lang at nagsiserve daw ito ng napakasarap na pagkain. Kaya inaya ni Jinwoo si Cha Hae-in na kumain muna. Tinawag ng ating bida si Kaizel kaya nagulat ang babae dahil akala niya malapit lang. Tugon ni Jinwoo, malapit lang daw ito, nasa 5 minutes lang kung tatakbuhin niya with full speed. Kaya napaisip ang babae kung ilang miles ang kayang takbuhin ni Jinwoo gamit ang full speed. Samantalang nagulat si Jinchul sa balitang inulat sa kanya na mayroong kalaban sa harap mismo ng Hunter Association building. Tinanong ni Jinchul kung mayroong mga sugatan na hunter, ngunit wika nito, hanggang ngayon wala pa silang confirmation sa bilang kung ilan ang mga namatay at nasugatan na hunter. Napahawak ulo si Jinchul dahil mayroon pang ilang araw bago magkaroon ng dungeon break. Ang problemahin ng S-rank gate ay sapat na daw para sa kanya upang sumakit ang kanyang ulo. Ngunit ang isang random beast monster na bigla na lamang sumulpot ay isa na namang sakit sa ulo. Tinanong niya kung nasaan si Song Jinwoo. Wika ng kanyang tauhan, hindi daw nila ito makontak. Kaya naisip niyang siya na lamang ang gagawa ng paraan para makontak si Jinwoo. Maya-maya mayroon na namang nag-report na mayroon daw hunter na nag-step forward kaya napagtanto ni Jinchul na si Jinwoo ito. Ngunit wika ng kanyang tauhan na hindi daw ito si Jinwoo at isa itong world-class hunter. Pagkatapos ipinakita si Leonard Nerman ang nag-step forward upang kalabanin ang nagwawalang Monarch of Fang. Napatanong ang German hunter kung kaya niyang talunin ang beast at mukhang ito ang dahilan kung bakit siya nandito sa Seoul, South Korea dahil tinadhana na siya ang pipigil sa monster na ito. Habang pinagpapawisan ng German hunter, mayroon siyang narinig na boses na parang pinapapaalis siya at biglang hinawakan ng kanyang ulo. Ito pala ay si Thomas Andre at sinabing umalis ka sa dinadaanan ko. Habang ang German hunter ay parang bata na hinawakan ng kanyang ulo.
Lumipat ang eksena sa isang hotel. Nag-order ng maraming pagkain si Cha Hae-in at Jinwoo. Ngunit biglang tumawag ang chairman na si Wo Jin-chul at tinanong kay Jinwoo bakit hindi siya makontak. Wika ng ating bida na nasa malayong lugar siya na hindi maabot ng kanyang phone service. Subalit ito ay nagulat nang sinabi ni Jin-chul na mayroong beast na nagwawala sa gitna ng Seoul. Kaya wika ng ating bida na napaka-imposible dahil mayroon pang ilang araw bago ang dungeon break at tinanong niya kung ilang beast ang nagwawala. Tugon ni Jin-chul, ito ay nag-iisa lang at ang lahat ng guild na naghahanda for dungeon break ay ni-wipe out sa isang kisap mata lang at nakatanggap sila ng report na kinakalaban nito ni Thomas Andre. Kaya nagtataka si Jinwoo kung bakit hindi niya ito alam since nilagyan niya ng Shadow Soldier ang lahat ng hunter na dumalo sa event ng International Guild Conference upang kaagad mag-report sa kanya ang mga shadow kung mayroong kakaibang nangyari. Kaya nagtataka ang ating bida kung bakit hindi nag-report sa kanya ang mga shadow kung mayroon namang napakalakas na beast na nakalaban ng mga hunter na pinoprotektahan nila. At napansin niyang ang presence ng kanyang mga shadow ay napaka-weak at parang mayroong interference signal na hindi niya alam kung ano ang nangyayari at sinabi ng system ang kanyang mga shadow soldier ay hindi niya maabot. Tinanong ng ating bida ang chairman kung ang beast na nandyan sa Seoul ay mayroon ba itong shadow at kailangan talaga i-check kaagad ng chairman kung may shadow ito o wala dahil posibleng ang beast na nakalaban nila ngayon ay isa sa monarch na nakalaban niya. At makikitang ang Monarch of Fang ay nasa state of raging habang si Leonard Nerman ay nagulat sa pagdating ni Thomas Andre. Wika nito, huwag silang tumayo lang at manood. Tulungan nila ang mga casualties at civilian habang tinitingnan niya ang beast at sinabing hindi daw nito alam kung saan lumugar. At wika nito, ang mga beast daw na nagwawala ay kailangan din talagang mawala. Yan daw ang universal rule. At makikitang ang Monarch of Fang ay nag-iba ang form at si Thomas Andre ay ginamit ang kalahating lakas ng reinforcement defense magic at heto na nga mga lods, nagharap na ang dalawa, ang The Great Thomas Andre against Monarch of Fang, ang King of Beasts. Kaagad inatake ng King of Beasts si Thomas Andre gamit ang kanyang signature claw attack na direkta sa puso. Ngunit hindi man lang nagkaroon ng galos ang katawan ni Thomas Andre dahil sa napakataas na stats ng kanyang physical defense damage gamit ang kanyang reinforcements defense magic at kaagad nag-counter ng suntok si Thomas Andre. Ramdam ng King of Beasts ang suntok ngunit tinawanan lamang niya ito na parang mas lalo itong na-excite sa laban ngunit hindi niya napansin ng follow-up attack at nakita niya ang palad ni Thomas Andre ay nasa kanyang mukha at kaagad siyang ni-knockout nito. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!